Para sa mga taga Dumaguete, sa Negros Oriental, bago sila mag-agahan, pinapainit muna nila ang kanilang mga tiyan. Ang kanilang takbuhan, ang bahaging ito ng kanilang palengke. Na kung tawagin, painitan. Dito nakahilera ang 2 dosenang mga tindahan na ang ibinibenta ang mainit-init pang painit. Ang painit, pwedeng tinapay, pansit, nilagang itlog o hindi kaya kakanin. Pero ang pinakapatok daw na painit dito, ang 10555 ni Merton. Ito'y puto maya na binuhusan ng tsokolate, peanut butter at condensed milk. Creamy! Parang nag-aaway yung tamis at saka peanut butter. Goods talaga. Pero teka, bakit 10555 ang tawag nila rito? Presyo yan, puto sa bali 10, 5 tsokolate, 5 condense, at saka 5 peanut butter. Isang araw bago ito lutuin, ibinabad na ni Merton sa tubig ang gagamiting malagkit na bigas. Sunod niya itong pinakuluan sa isang malaking kaldero. Atong i-level ni siya. Yan, kani atong giluto ron, 10 kilos ni nga pilit. Nilagyan ng gata ng nyog. At para hindi masunog ang bigas, walang tigil niya itong hinahalo. Dili na mo, ginabutang ang puto sa pulang para dito na namo sa tianggi. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, dagsana ang mga nais na magpainit ng kanilang tiyan sa painitan ni Merton. Painitan yung choice ko over eatery in the morning. Just nice to start your day with something sweet. Mostly call center agent at saka mga local tourists. At ang perfect daw na kapares ng kanilang 10555 ang tinda rin nilang inumin na kung tawagin naman, sari-sari. Pwede sa ubal, kaning among tsokolate, sapo kayo, dili para sa ubal nga lasaura. Kung ikukumpara mo sa mga naiinom mong kape sa mga coffee shop, iba to. Ito yung lasang Pilipino talaga. Kada araw, nakakaubos si Merton ng 40 kilos ng 10555 at 2 kaldero ng sari-sari. Ang 10555 recipe na minana pa ni Merton sa kanyang lola Filomena. Dahil sa mainit na pagtangkilik ng kanilang mga suki sa kanilang painit, si Merton napagtapos ang kanyang mga anak sa kolehiyo. Kapag magandang panahon, 12,000 ang kinikita namin. Weekend, aabot ng 18K. Ito naman daw ang pansit na institusyon na sa Tanza, sa Cavite. Perfect sa mga on the go. Nakahain kasi ito hindi sa platito, kundi sa dahon ng saging na ginawang parang apa ng ice cream. Ang tawag nila rito, Pansit Estasyon. Ang pangalan ng pansit na ito, hango sa kung saan daw ito ibinibenta noon sa isang lumang istasyon ng tren dito sa Tanza. Para ma-maintain po yung init niya, pag dahon ng saging ang atin hong ginagamit ay hindi ho karaka-raka nalamig ang ating hong mga pagkain. Madali ho siya bitbitin, kahit saan kayo abutin ng gutom, pwede niyo ho yung agad kainin. Ang train station kung saan ito nabibili, matagal nang giniba. Pero ang hilig ng mga tiga-Tanza sa Pansit Estasyon nananatiling going strong. Isa sa mga gumagawa nito ang dating seaman na si Alan at ang kanyang misis na si Lingling. Sa kanilang palabukan, may 3 variants, payat, taba at toge, kung saan sa halip na noodles, toge ang kanilang ginagamit. Para po marami pong pagpilian yung mga tao kasi nakagis na po nilang almusal yan sa Tanza. Ang nagpapasarap daw ng kanilang pansit, toppings. May sahog itong dinurog na fish crackers, chicharon, tinapa flakes, at tampalen o prinitong taba ng baboy. Sa pagluluto ng Pansit Estasyon, ang mag-asawa may kanya-kanyang toka. Si Alan, tigahanda ng mga sahog. Si
emanang naghahanda ng gagamitin nilang dahon ng saging. Kailangan ko pong gumawa ng 800 pieces kada isang araw. Kasi ma'am, yung iba po gusto dito sa dahon, ma'am, gusto po nila ganito. Kinakain po nila ng paganyan. May aroma raw pong silang naralasa. Kung karamihan, naghihilik na tuwing lagpas hating gabi. Ang mag-asawa, heto, gising na. Alas 2 pa lang kasi ng madaling araw, nagsisidatingan na ang kanilang mga suki. Kung compare mo sa mga palabok, mas crunchy itong pansit station kasi togi ito. Sobra-sobra pong laking impact itong pagtitinda namin ng palabok at pansit istasyon. Kasi po nakakaipon po kami, may hinuhulugan po kaming bahay at lupa, nakabili po kami ng tricycle, motor. Ang tunog ng mga kawayang ito, parang alarm clock ng mga tiga-barangay Arnedo sa Bulinaw, Pangasinan. Kapag narinig na kasi nila ito, ibig sabihin, luto na ang paborito nilang agahan. Ang binunge, salitang Pangasinense na ang ibig sabihin, niluto sa kawayan. Ang gamit kasi ritong malagkit na bigas, iniluluto mismo sa kawayan na kung tawagin nila, kawayang kiling. Isa sa mga bihasa na sa paggawa nito, si Margie. Ang pinakakaldero po niya ay kawayan. Kailangan yung itaas na bahagi ng kawayan o yung parteng may butas ang gagamitin. Kaya buwis buhay ang pagkuha nito. Mula dito po, 5 inches po yan. Tapos dito, 2 inches din po. Pagkatapos, susukatin ang naputol na kawayan para putulin sa tamang sukat. Ang malagkit na bigas, nilinis muna at pinalambot. Pagkahango, hinaluan ng gata. Tinimplahan ng asin. Maglalagay na tayo ng malagkit sa kawayan. Mag-iiwan po tayo ng half inch para ito ay hindi mahilaw. Ang mga kawayan, tinakpan ng dahon ng saging. Inihilera ng nakatayo sa lupa. At saka pinaapuyan para maluto ang laman. Malalaman po natin kapag malambot na po yung ibabaw. Tapos yung kawayan niya kulay brown. At para mabuksan ang kawayan, pinupukpok ito gamit ang kutsilyo na ibebenta mula 50 to 100 pesos kada piraso sa Bulinaw Public Market. Sarap siya. Smoky and earthy yung flavor. Nanunot yung alat. Malasa siya pag may latik, masabog yung alat at tamis sa bibig kapag kinakain. Sa dami ng nagtitinda, tumindi ang kompetisyon. Kaya bumuo pa sila ng samahang magtatakda lang ng oras ng kanilang pagtitinda. By schedule para lahat po kami ay kikita. Ang ating mga palengke at kalsada, ang puso at kusina ng ating mga komunidad at bayan. At sa puso din nito, maraming masasarap na pagkain at kainan na bubusog o magpapainit ng ating tiyan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.